Okay, good evening everyone. Welcome to our ninth session of our AC. One to go na lang, tapos na. So, this week, ang topic natin is all about zero, case study, and exercise. So, before we get into our topic, grounding and prayer muna po tayo to be led by TL Mitch. Good evening, everyone. Before we begin, let's take a moment to ground ourselves. Please sit comfortably, take a deep breath, and relax your mind. Let us pray. Heavenly Father, thank you for gathering today for this accountability session. We ask for your guidance, wisdom, and understanding as we discuss and learn about zero and bookkeeping practices. May this session be productive, meaningful, and beneficial to everyone. Help us to communicate clearly, support one another, and remain responsible in all our tasks. Bless our time together and guide us in using our knowledge and skills for good purposes. Amen. Amen. So, ano muna tayo? House Rule by TL Chris. Mute ka po. Sorry po. Okay. Thank you for the reminder. Okay. Um, nagamit ko yung use mute when not speaking pero sumasalita na pala ako. Okay, so itong house rules na ito, I was saying kanina while I was on mute na mapaalalahanan natin ng isa't isa na magamit natin itong rules sa ibang mga meetings at mga future clients or mga board members nila when you're talking to them and explaining our services and nagbabahagi ka ng mga analytics sa kanilang business, etc. So, yun po in sa ating mga session napapractice din natin no when to use the buttons dito sa platform ng Zoom, etc. And of course, um, yan, through our discussion, may implant na rin sa ating minds ang mga whatever topic and ma-translate natin into English ang ating gusto nating i-communicate. Kaya we encourage you na to contribute and stay engaged and also be respectful, and by doing your assignments, mahahasa po kayo in doing things online. Ayan po. So, yeah. Our next slide is... Uy, ito na pala. Ang magpa-facilitate po nito si TL Ria. Ay, sino po? Sino po ba mag-ano nito? We go. Okay, si TL Ann sa icebreaker. Go ahead, TL Ann. Okay. Let's play Zero Spin Challenge. We will start. Ano ba mag-ano? Rules. Welcome to our week 9 Zero Spin Challenge. This time, expect a fun twist because the wheel will randomly choose between riddles and Q&A about zero bookkeeping concepts.
The teacher will spin the wheel of names every ground. The wheel will randomly land on either question and answer. Zero riddle. Student must answer within 25 seconds only. There will be 5 rounds total. So, ano lang po, ang time natin is 25 seconds po every laro. So, next po, TL. Okay, let's play fast and correct answers. Earn recognition. Let's play. Mag-wheel tayo. Which riddle? Riddle. Riddle. Ano ba ang ano nito pag riddle? Click to spin. Riddle 1, I automatically bring bank transactions into zero without manual encoding. What am I? Ano po ang sagot? Got your answers. Bank feed. Okay, Mary Camille, bank feed. Sino pa? Well, bring back transactions into zero. Kapit ng time. Answer na. Bank feed. Parehas sila. Ni Miss Janice. So, tamang answer is Bank bank feed. fees. Bank feed. Dalawa. Okay. Dalawang sila. Si Tama. Camille and Janice. Si Camille ang nauna. Opo, si Camille. So next, Kung stricto tayo, pareha silang mali dahil walang S. Oo nga. Yes. lang naman ang kulang. Ipag ano na, considerate. Pagbigyan na. Oo, sorry daw. Okay lang yan, Camille. No problem. No problem. Mm. Q&A. Takot Q&A. Kinabahan sila siguro sa ano, no? Spill of names kala nila. Ang mahalaga, may sagot. Oo. So, ang question is, what zero feature is used to record supplier payables? What Bills. bills? Bills. Bills then. Bills. Sino pa? Bills. Serna. Bills then. Judy. Bills. Judy. Bills. Bills. The Loko ah. answer is Bills. Bills. Si Johnny. Miss Sila. Janice. Janice. Perfect sila. Tatlo. Yeah. Galing. Okay. Third. Talagang nag-navigate na sila ng zero. Of course. Very good. Riddle. Riddle again. Riddle again. Go to the riddle. Okay. Riddle. Next ano slide. Bank feeds pa rin na to. Riddle 2. I am sent to customers to request payment for products or services. What What am am I? I? Janice invoice. Boy. Mary Camille invoice. Puro invoice ang sagot nila. Invoice. 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 Okay. Some more. Okay. Invoicer na. Sino pa? Wala bang mag-in girls? Puros invoice naman. Baka Baka po po invoices. invoices. Oh. Gawa May natin S na tuloy. plural.
invoices. Buti na lang kasama natin si Iraya. Nandyan pa ba siya? Diyan. Di Andyan. ako nag-isa. Okay. Wala. Busy. Joke lang yun na. Okay. Tama, invoice. Hindi in-girls. Oh, Si Janice. Janice ulit. lahat naman sila Nakakatawa. perfect. Oo, perfect. Kaya lang, Perfect sina sila. nauna. Nag-candy ako. Medyo nahihilo-hilo ako ng konti. Kapos ng hangin. Mainit. Pang-apat na ito, pang-apat. Pang-apat na ba? Riddle. Pangatlo pa lang. Riddle. Pangatlo pa lang. Pang-apat na to, TL. Yes. Pangapat na ba? Yes, po. pang-apat na. Riddle 3 na yan. Ngayon. Kaya Oo dalawang. nga pala. Okay. Sorry. Nahilo. Hilo eh. Nahilo Okay. na. I show, no? Meron na sagot agad, oh. May I sagot show na whether agad. the business earned profit or suffered loss. What am I? Okay. P&L, profit and loss. Okay, some more. P&L. Okay. Norma. Sino pa ba? Same lang sila ng sagot. P&L. PNL. Income statement. income Magyan statement. na nga yung sagot. Oh, ayan. Profit and loss report. Pwede na itong kay Janice. Ang Ay. answer is Profit and loss. Profit and report. loss. Nakailan na si Janice? 3. 3. okay. At least may sagot. Oo. Last. Last na to, no? Riddle again. Riddle. Naubos na yung riddle. 3 na siya. So, Q&A na lang. Q&A na lang. At 3 lang pala ang ano sa riddle. Oo. Q&A na tayo. Q&A. Q&A. Q&A 3. Bali. 3 na po. Sa 3. Ay, Ay. nakita yung sagot. Hindi, ito na. Ito na. Okay. Ayan. What feature is used when customers pay their invoices? So, ano bang feature ang ginagamit sa customer para sa invoices? Meron na ba tayong sagot? Wala pa po. Wala pa. What feature is used when customers pay their invoices? Okay. Time is up. Save Receive money. Money. Receipts. Receipts. Okay, receipts. Nagkaiba-iba sila ngayon. Sino Hindi pa. nag-ano Add na? payment. Receive money. Receive Receive money. money. Ano ang sagot? Receive payment. Receive payment. Receive money. Naisip yun na. Thank you for this quiz. Ngayon nalaman ko na. Receive payment pala. Receive payment. Receive payment. Kay Mayor Camille, add payment. Bayad. Receive Okay. money. Add Receive payment. money. Add payment. Kaya walay. Very good. Congrats, Janice. Congrats. Nakatatlo. Abangan nyo na lang yung email. Thank you for playing. Thank you for playing. Congrats everyone sa mga nanalo. Tama. Okay, next. Yes. So let's welcome, meet our speaker for tonight, TL Ria. Our topic for tonight is zero. Okay.
Wait lang. Take it away, Tel Ria. Okay po. Thank you. Good evening, everyone. So, our topic for this session is about zero exercise. Small differences in zero accounting workflows can greatly affect bookkeeping accuracy and efficiency. Next slide po. Okay. Session objectives. Convert PDF bank statements into CSV format. Upload and import CSV bank statements into Zero. To differentiate and record invoices, bills, sales receipts, and expenses in Zero. Based on actual business transactions, understand conversion balances in setup AU versus US, understanding tax systems GST, BAS in AU versus sales tax in US. Compare AU versus business structures, PTY Ltd versus LLC. Apply correct workflow in Zero after USB import. After CSV import, understanding the differences between Zero and QuickBooks Online in bookkeeping. Okay. So, una, it's about yun muna, topic natin, bank statement, CSV upload. So, natakal din nito last week. So, emphasize ko lang na dito, kailangan din i-convert into uh, from PDF to CSV. Then, stock bank statement data, format to date, description, money in, money out, balance optional. So, sa mga nagtataka, ano yung ibig sabihin ni CSV? So, CSV is comma-separated values, is a file format used to upload transactions into Zero. Next po. So pagka na-convert na, you have to do is upload CSV to Zero bank feed, go to bank account, then import the statement, then upload CSV files. Then, eto, ang i-emphasize natin dito yung yung important Zero behavior. Unlike kasi sa manual entries, at sa QuickBooks Online, double entry siya. May money in, may money out. So, negative and positive or debit and credit view. Sa Zero ay single line entries. So, malalaman mo lang siya kung money in or money out. Money in is positive, money out is negative or may negative sign or open and close parenthesis. Yun ang negative sign. So, next po. So, why convert to PDF to CSV? Bank statements are commonly downloaded as PDFs, but Zero requires CSV format for importing transaction. Workflow is download bank statement in PDF format, convert PDF to CSV, check transaction formatting, upload CSV file into Zero, review imported transaction. So, pagka na-download mo na, na-convert mo na, check mo yung formatting niya. Para pag nag-upload ka na at nag-mapping ka sa Zero, hindi na siya marami pang trabaho, dire-diretso na at hindi ka na rin mahihirapan. So, titignan mo lang yung laman ng data, kung nagkumpleto ba, and then kung may duplicate, alisin mo na. Or yung value niya, kung tama ba yung exact value nando sa PDF file, para pagka na-import mo na siya sa Zero, hindi ka na magpo-problema pagka ima-match mo na. Next po. So, importance of accurate CSV uploading. Katulad sinabi ko, prevents duplicate entries, improve reconciliation accuracy, saves bookkeeping time, and ensures clean financial records. Next po. So, recording invoices tayo. Understanding an invoice. An invoice is a request for payment sent to customers for products or services
provided. So, ito yung mga AR mo kay customers mo na sisingilin sa kanila. Ganun po. And then, importance of invoices. Track customer payments, records business income, creates account receivable, support accurate reporting. Sample invoice workflow in Xero, create customer invoices, add item or service details, enter amount and tax, save or approve invoice, and send to customer. Next po, recording bills. Understanding a bill. A bill is a money owed to suppliers or vendors for product or services received. So, si business owner, siya naman ay mga accounts payable na dapat niyang bayaran sa mga suppliers o vendors na ginagamit niya for the operation ng business niya. Next po. Okay. So, importance of bills, track suppliers obligation, creates accounts payable, helps monitor due dates, support expense tracking, and then sample bills workflow in Xero. Create supplier bill, select supplier or vendor, add item or expense details, enter amount and tax, save or approve bill, record due date, and pay the bill when due date. So, yun po yung mga tatandaan ninyo. And then, so dito, para matandaan natin, simple key lang, invoices versus bills. So, si invoice is money customers owe the business, while bill is money the business owes to supplier. And then, si invoice is accounts receivable, and si bills ay accounts payable. So, sa madaling sabi, si invoice ay nire-record niya yung income ng business ni business owner. While si bill naman records bills, records expenses and liabilities ni business owner sa operation ng business niya. And then next po, so sales receipts and expenses in Xero. Understanding sales receipts. So si sales receipts is record as a sale where customer pays immediately. Importance, helps record instant income, update cash or bank balance immediately, keep sales records accurate. So condition when used to use sales receipt kasi sa Xero iba rin sa QBO. So ito yung condition niya. So when you will going to record a sales receipt. So unang condition niya is use a sales receipt when customer pays on the spot. No need to wait for a payment later. So ang example niya, cash sale, walk-in payment, or instant online payment. So in short, sales and payment happen at the same time. Nyari ngayon, merong walk-in customer si business owner, nagbayad siya ng na on the spot, yun na yung sales receipt na sinasabi. Magkaiba sila sa invoice. Next po. And then, dito tayo sa expense. An expense claim or expense, record money, spent by an employee or owner for business purposes. So, ang importance niya is tracks business-related spending, helps reimbursements process, maintains accurate expense record. So, meron din siyang condition kung ano yon. Kailan tayo gagamit ng expense claim sa Xero? Employee or owner use personal money for business expense. Example niyan, employee paid for transportation, meals, or office supplies using personal cash. So, si expense claim, personal money used for first for business expenses, then reimbursed later. So, ibig sabihin, hindi niya ginamit yung yung business card
ng business, kundi yung nagamit is yung personal card. Mostly yan sa mga restaurant. Pag halimbawa, syempre may mga meeting sila, may mga ano, so or may bibilin sa supermarket for the use ng business nila. So, minsan nagagamit nila yung ano, pag siguro nakalimutan o ano, hindi nadala. So, yun ang nagagamit para lang may mga gamit sa business operation. So, eto, key zero logic. Ito yung lagi niyong tatandaan. Invoice waiting to be paid, AR, or accounts receivable. Bill, waiting to be paid or accounts payable or AP. Expense, already paid. Sales receipt, already received payment. So, yun po ang zero logic ng 4. So, next po. So, dito sa 0, may conversion balances. So, ano ba si conversion balances? Conversion balances are the opening balances transferred into 0 when moving from another accounting system or when starting bookkeeping record. So, madaling sabi, kung si business owner, lilipat siya sa 0 from another accounting apps like QBO. So, kinakailangan ito. O kaya naman, pagka halimbawang bago yung may bagong business pero nag-ooperate na siya, hindi pa siya nakakagamit ng accounting system na tulad ng 0 or ng ng 0, kailangan ito. Kasi para malaman natin kung magkano ba yung opening balance niya nung nagsimula yung business niya. So, next po. Importance of conversion balances. Ensure accurate beginnings record. Maintains financial continuity. Helps generate correct financial reports. Prevents incorrect balances in the system. Purposes of conversion balances. To ensure books are correct from day one. So, represents assets, liability, and equity. Next po. So, when do we use conversion balances? Ito may kondisyon. Katulad ng sinabi ko, mag-rating from another software. So, example niyan, from QuickBooks Online to 0, or from Excel bookkeeping to 0, or manual bookkeeping to 0. You enter opening balances, so previous financial data continues correctly in 0. Yan ang importante dyan. Kaya merong conversion balance para pag kinontinue yung paglilinis ng libro ni client na gagamitin na ay ang 0, accurate na siya kasi may opening balance na nandun na record mo na. So, padali mo nang mababalanse o malilinis tong libro niya. Next po. Okay. When do we use example nito is starting 0 mid-year, company already operating since July, or started using 0 in July. So, sa conversion balance needs conversion balances to reflect bank balances, unpaid invoices, unpaid bills, loans, and equity balances. Ayan yung mga mga accounts sa conversion balances. So, eto naman, accountant or bookkeeper takes over existing client. If the client already has existing books or business operation, kapag halimbawa si client ay may existing business na at may papalit ng ito nandyan, kung may papalit or magte-take over, ito ang kailangan para may basis palagi pag maglilinis ng libro.
Ayan, conversion balances are needed to continue accurate accounting records. Po. Ayan. Ito naman, kondisyon na when conversion balances are usually not needed pag hindi to kailangan. Una, yan nga, brand new business, as in talagang magsisimula ka muna on the beginning, as in zero muna. Yan, if you no previous transaction, no old accounting records, starting fresh in zero. Usually, no conversion balance yet because balances starts at zero. Yun nga, yung sinasabi ko. Pag wala pa talaga, magsimula sa pinakasimula na hindi pa mag-ooperate, bagong operate pa lang yung business. Hindi kailangan ng conversion balance. Next po. Yan. So, lagi niyong tatandaan, conversion balance is the opening balance entered into zero when continuing accounting records from a previous system or existing business operations. Ito lang yung key logic na tatandaan niyo. Kasi para pag dumating ng booster, nagtanong kayo, TL, paano po ba itong at least, marirecall niya, tama pala yung sinabi ni TL na may kondisyon kung kailan gagamitin at kung kailan hindi. Next po. So ito, common accounts included in conversion balances. Bank accounts, accounts receivable, accounts payable, loans, owner's equity, credit cards, inventory, fixed assets. So ito yung common accounts na ginagamit kapag mag-conversion balance tayo. So, conversion balance is the bridge between the old accounting records into the new zero system. Next po. So ito naman ay example of conversion balances. These are the balances transferred from the old accounting system into zero. Yan. So, na sinabi ko kanina. Bank account balance, accounts receivable, accounts payable, credit card balance, non-payable, owner's equity or capital, inventory balance, fixed assets, equipment, computers, furniture, tax payable, cash on hand. Conversion balances are the existing balances of accounts before starting or migrating to zero. Next po. So ito, e-logic. Matandaan. Before using zero, the business has account. So ito is example lang. May bank account, yung bank sa bank niya, ito. And then, accounts receivable, accounts payable. Those amounts are example lang na pag nag-enter kayo sa zero at gagamit kayo ng conversion balance, ito yun. Ito yung mga mostly nilalagay doon. Next po. Okay. The difference in conversion balance in US and Australia. So sa Australia, magkaiba kasi sila. Pati ng sistema ng pagkolekta ng tax. So sa Australia, ang setup ng zero ay includes GST related balances. Must considered BAS reporting requirements. Conversion balances often show GST payable, GST receivable. Tax tracking is built into almost every account. So, sa US naman, no GST system, uses sales tax and tax instead. Conversion balances usually do not include GST accounts. Tax is handled separately per state. So, madalit sabi, Australia, sa conversion balance, focus siya sa tax inclusives and compliance reporting plus GST. While si US naman, sa zero, pag magko-conversion balance siya, focus siya sa net balances plus state-based tax tracking. So, magkakaiba. Kasi sa AU kasi, ano na yan fix sila pagdating sa GST. While naman sa US, per state, yun ang lagi niyong tatandaan. Next po.
So, simple key difference summary. Ayun nga, katulad ng sinabi ko, sa AU, GST and BUS are separate, are part of conversion structure. US naman ay no GST, only sales tax handled separately. AU is more tax integrated. US is more tax independent per state. So, AU conversion balance are tax inclusive, GST and BUS, while US conversion balances are tax light and rely on separate sales tax system. So, ito yung tatandaan nyo palagi. So, next po, mamaya. BUS. Sa BUS, tayo naman ay pupunta muna tayo sa BUS and GST. So, gusto ko po paintindi sa inyo ano ba ang mga ito at bakit ito mahalaga sa zero. So, si BUS or Business Activity Statement is a report used for tax reporting purposes in some countries like Australia. So, sa BUS includes GST collected, GST paid, and tax obligation. Next po. So, sa GST naman, GST is goods and services tax, a tax added to products and services. So, importance niya ni GST helps businesses comply with tax regulation, track tax collected and paid, important for accurate reporting. So, si GST, hindi, kumbaga, pag pinalawig mo tong sa BUS and GST, hindi lahat ay may GST. May mga kondisyones yan. May mga selected items or services lang meron at saka yung mga wala. So, commonly na walang GST, yung mga common goods. Common grocery goods. So, next po tayo. So, sa sales tax naman tayo sa US. A sales tax is the tax added to taxable products or services sold to customers in the United States. Businesses collect this tax from the customers and later remit it to the government. So, where sales tax is commonly used? Sales invoices, bills, expenses, and sales receipts. So, depende pa rin yan si sales tax sa states. Magkano ang rate nila. So, important things to remember. Sales tax variety, wait lang po. Sige po, doon po sa kabila. Sales tax varies by location. So, tax rates may differ depending on state, city, or country. Kasi, sales tax sa US at sa Canada, depende sa city at saka, yun nga, sa states. Sales tax din kasi sa Canada pares lang sila ni US. Pero may pagkakaiba rin. So, example niyan is California tax rate may differ from Texas. Halimbawa, ang tax rate, ito, for example lang para maintindihan niyo. Kunyari, ang tax rate na binibigay sa California is 8%. So, 8% ang tax niya. Different sa Texas. So, then taxable versus non-taxable transactions. Some products or services are taxable, while others may be tax exempt. Yun nga, katulad sinabi ko, hindi lahat may tax. Meron silang mga items, meron silang mga products or services na tax exempt. So, next slide po. So, important things to remember. Zero automatically computes tax. Once the correct tax rate is selected, zero calculates the tax automatically on transactions. So, importance of sales tax in zero helps maintain accurate bookkeeping, supports proper invoicing, tracks taxes collected and paid, assists in tax reporting and compliance. Yun po yung tatandaan nyo. Next po. So, basic sales tax workflow in zero. Create customer invoice. Select the appropriate sales tax rate.
Zero automatically calculates the tax. Customer pays invoice, total including tax. Zero tracks collected sales tax. Generate sales tax reports for filing purposes. So sa zero setup, sales tax is commonly applied to invoices, bills, and expenses. And zero automatically calculates tax based on the selected tax rate. So mamaya pakikita ko sa inyo yung tungkol sa mga ito pag nag-demo na tayo. So, next po. So ito. Dito papakita ko sa inyo yung sa slide na to, yung kaibahan ng US saka ng Australia. So, 'di ba katulad sinabi ko kanina, sa US sa sales is sales tax. So, tax rate depends on state, city, country, and then no bus reporting system. While kay Australia, yung tax approach niya may uses GST. Standard GST is usually 10%, then connected to bus reporting. So kasi si Zero, yung may mga business sa Australia, nakakonect yung Zero nila sa bus reporting. So pagka halimbawa magge-generate ka ng ng mga invoices or bills, meron kang titignan doon kung para malaman mo tama ba yung tax na ilalagay mo doon. Kasi pag nailagay mo na yon, diretso na to sa kanila. So sa invoices naman, add sales tax to customer invoices. Tax varies by location. Kay Australia, GST is commonly added to invoices. So pag nag-ano tayo invoice, automatically meron ng GST diyan na 10%. Dito kasi depende. Depende sa states. And and then dito naman sa bills, supplier bills and expenses may contain sales tax used for bookkeeping and reporting. So kay Zero, ang bills and expenses usually include GST. GST is tracked for bus reporting. So, yun ang nila. Key difference nila sa bills and expense. So, sa receipts naman, sales receipts may also include sales tax. And then receipts, meron po kaming bibigay na learnings. Ito, slides, meron kayong bibigay sa inyo. And then, yung gagawin nating sample demo ay kinuha ko lang po sa portal sa masterclass. Para makita ninyo, para masundan nyo rin kung hindi pa nyo nagagawa yung mga sa bills and sa invoices. And then sa receipts naman sa Australia, receipts may show GST inclusive amount. So, madalit sabi, si US Zero, sales tax workflow. While si AU Zero naman is GST and bus workflow. Ito ang tatandaan nyo. Dalawa na yan. So, mamaya pakikita ko sa inyo. Hindi ko sabihin. Next po. So, business structure tayo. So, sa United States, sa kanila ay LLC. So, ang LLC ay Limited Liability Company. So, flexible taxation pass-through or corporate option. While sa AU naman is PTY Ltd. Propriety Limited Company. Private Company Structure Limited Liability. So, ang key differences ng dalawa, in short, si PTY Ltd sa AU is strict corporate structure. While LLC naman is flexible tax classification. So, eto tatandaan nyo kasi 'di ba, doon sa sample na binigay sa inyo sa portal, nakalagay 'di ba pag mag-create kayo is PTY Ltd. Pag Australia. Kasi Australia 'yon, so eto 'yon. Kumbaga in-emphasize ko lang dito para
Pag nagtanong sa inyo, bakit po sa ano walang PTY Ltd sa US LLC? So, inano ko na dito, inilagay ko na rin dito para alam niyo yung differences ng dalawang country. Pag nag-set up kayo ng organization. Next po. Ayan. So naman, zero versus UBO approach. So, bakit ko inilagay to? Dahil dito gusto kong paintindi sa inyo yung kaibahan ng dalawang accounting system. Para pagdating ng booster, alam nyo na yung una yung priority. Magiging priority na gagamitin nyo for your future bookkeeping service. Na dito kayo magko-concentrate. So sa zero, uses direct bank reconciliation workflow, strong focus on transaction matching, simpler bank feed interface, and conversion balances are commonly set during organization setup. While CQBO, more categorized workflow structure, uses banking rules heavily, different invoice and expense navigation, more segmented transactions menus. So, sa key differences ng dalawa, in QuickBooks Online, bank transactions are commonly separated into money in and money out for income and expenses. Katulad niyan sinabi ko, si QuickBooks kasi para siyang sa manual bookkeeping, may debits, may credits. While sa zero, transactions are usually uploaded in a single transaction line where positive amounts represent money in, while negative amounts represents money out, depending on the transaction value. So, kahit anong value pa yan, kay zero, nagkakatalo sila sa negative or positive. So, pag si positive ay money in, si negative naman ay money out. So, dito, malalaman nyo na kung ano ang i-concentrate nyo. Para pagdating ng booster, alam nyo na, ito nang kukunin ko. So, hindi na kayo, saan po ba kukunin ko TL? So, idagdag ko lang, yung conversion balances is trial balance. O, sige. Next slide po. So, eto naman yung sample na PDF files na gagamitin natin. So, eto, Westpac. So, sa US, ayan. So, ayan, yun yung mga nakalagay dun sa ano. Sa ilalagay nating activity mamaya. Ito yung for sa AU. Para makita nyo lang yung differences ng dalawa. Ito naman sa American. Due to parang for purposes lang. So, ito ay fictitious lang tong sa US ha. For presentation purposes lang. So, next slide po. Ito naman pag na-convert na. Ito na yung laman. Malinis na siya. So, ito yung nakikita nyo, di ba? Negative, money out yan. Positive is money in. So, ayan. Kasi single line nga si zero, di ba? Makikita nyo. Yung difference yung dalawa. Diyan kayo, bubusisiin nyo muna bago nyo i-upload, ha? Baka mamaya nagkabaliktad. Ang money in ay naging money out. Ang money out ay naging money in, ha? Check nyo lagi. Tapos, i-compare nyo sa PDF file. Pag na-convert nyo na. Minsan kasi, pag nag-convert, nag-iiba. Kaya, lagi nyo pa rin i-check. Next po. Ito naman yung sinasabi ko kanina sa conversion balance. So, mayroon tax at mayroon GST. So, pwede pong pakilakihan TL, Chris. So, dito muna po tayo sa Australia. Ay, makikita nyo. Ito yung sample dun sa masterclass. So, di ba nakita nyo? May sales. Naka-credit siya.
Advertising, kasi itong sales, kasi ito credits is, ito income mo to kaya nakaka-credit. Debits naman, ito ay expense. Then, yung accounts receivable kasi kukunin mo pa lang to sa kanila eh. Tapos to no, accounts payable naman, ito ay pumasok kasi ito ay babayaran mo. And then, ito may accruals, office equipment, to GST. Ito yung sinasabi ko. 'Di ba may GST siya. Ayan. So, return earnings and then purchases. So, ayan. Pag ano, total siya. Ito yung magiging beginning balance na. Ito naman sa US, kinuha ko sa demo company ng Zero. So, makikita nyo ang kaibahan ng dalawa. Debit year date, nakalagay din. Ito yung amount. Tapos may sales. To sales tax. Ayan o. Kung si doon may GST, dito sales tax. Ayun. Then, next po tayo. Ayan. Ito naman, sample receipts. Pag mag-grocery or kakain sa restaurant. So, sa US. Baka sa AU to. Galing to sa ano. Ang makikita nyo, di ba? Ito. May GST included. So, ang total ng babayaran niya is 24.55. So, yung 24 times mo sa 0.10. Ito yung GST niya. 2.23. Kasi nanggaling doon. Sa binayaran. Then, ito naman sa US. For ano lang to. Fictitious ano. Pero ito siya. Di ba sabi ko, pag sa sales tax sa US, hindi lahat may sales tax. Ito wala, oh. Oh, next po tayo. Ayan. Ito naman yung supplier bills. Ito yung sa AU. Ito yung mga babayaran mo dahil na ginamit ng operations mo. Ito ay galing sa student portal. So, si SIC. Bakita mo, oh, yung mga details niya. Oh, yung quantity, rate, amount. Then, sa baba niya, titignan mo palagi. Ayan, oh, GST. So, nanggaling yun. 10% ng 135. Ayan. So, i-add mo. Ito yun. Ito yung, ano, mamaya papakita ko sa inyo. And then, ito naman, sa, nakuha ko sa ano, ayan. Kasi wala naman tax. Galing to sa demo company. Yung nakita ko lang yung difference. Para hindi kayo malito. Then, ito naman yung pabibigay natin sa kanila, sa ating customers. So, ito yung sample to galing sa port sa ano to eh. Galing to sa student portal. Ito. Ito yung mga ibibigay natin. Yan. So, may GST pa din. 45.45. So, 4.55. 10% niya. So, 50. Ayan na. Lagi niyong tatandaan dyan. Pag magkaano kayo release kayo ng invoice kay customers nyo. And then, dito naman sa US. So, tax niya is 9.25%. O, ilang ano yan. Tapos ito. 650. So, depende ha. Dito sa ano, depende yun sa kanila. So, ito, dito na tayo sa practice. So, ito yung gagawin natin. Kumbaga, ito kasi na-convert na, hindi na to. So, dito sa recording na tayo ng ano, ng bills. Thank you po, TL. So, screenshot nyo na kung gusto nyo. And then, punta na tayo sa demo. Ayan. Share na po ako ng screen, TL Chris ha. Thank you po. So, share ko lang sa inyo. Okay.
So, ayan. Kita po ba? Press 1 nga po kung kita niya na po yung screen ko. Pa-chat lang po sa chat box. Salamat. So, dito tayo punta sa ito yung ginawa ko. Makikita nyo. Ito, buksan ko ha. Ito ay talagang bagong upload. Ito yung galing lang sa ano, iniba ko lang yung pangalan. So, makikita nyo sa reconcile, ang dami niya. Dami niya. Diba? As in, messy books. So, magre-record tayo ng invoice. So, pag magre-record tayo na sales ang invoice sa client, punta tayo sa sales and then invoice. Ayun. So, wala pa. So, gagawa tayo. Teka. Kunin ko lang yung sa sales invoice skill test. Buksan ko lang. Wait lang. Hirap naman itong ano. Wait lang ha. Oh, ayun. Ayun. So, ito. Open natin. So, ang date niya ay ito tayo sa Hams. Sa Hams tayo pupunta. Sa Hams. So, dito tayo. Create tayo ng invoice. So, mamaya na yan. Hindi na tayo kailangan yan. Dito tayo sa so, hanapin natin si Hams. Wait lang. Nakalagay dito. Wait lang. Harris pala. Sorry. Harris. Hanapin natin si Harris. Oh, wala, din-upload ko na. Harris H. Kung wala pa si Harris, i-create natin siya. Add natin siya. Harris. So, add natin si Harris as new contact. Tapos, save lang. And then, lang. So, invoice date niya ay 7, malabo. Ayan. May 30. Five, 5, 2019. So, ayaw niya. Punta tayo dito na 2019. And then, May 30. Ayun. So, ang due date niya, 6/6/19. So, lalagay natin. Ito, ayaw niya ng ano. Ayaw niya ng type. June 6. Yan. Tapos, yung amount niya is inventory code amount is 44,000. So, 44,000 amount. Lagay muna natin yung amount niya. Tax, no. Tax amount. Ayaw, wait lang. Tingnan natin mabuti. Malabo ang inventory code.
Description. Ito. Oo. Nice. Tingnan nga natin dito sa ano. Ay, nasa na ba? 30. 44. 48. Wala dito. Ah, so, ilang quantity siya? Saan na ba yun? 1. 1. 1. Yes. And income. Ito pala amount. 44,000. So, 44, ayan. Pag-tax exclusive siya. So, ano ba yun? Ito nga. Ayan o. Pound code 300, GST and income. Tax amount niya. So, ito yung magiging total niya. 48,400. So, ito yun. Tama yun. So, ang gagawin lang natin ay check nyo yung date, yung currency. Lagi nyo check yan. Tapos, ito tayo sa baba. Ito lang. Kita. Okay. So, 7 close lang tayo. Nandito na tayo. Ayan na si ano Medyo mainit. Nag-download na sa yung aking internet. Mainit. So, doon naman tayo sa bills. Mamaya babalik tayo sa ano. So, upload bills tayo. Create new bills. Bills. Bills tayo. May Bob the Builder tayo. Bob the Builder. Wait lang Oh. Bob. Ayan. Nandito si Bob. Then, tignan natin anong date nilagay. May 30, 2019. Due date niya ay June 6, ay June 1, 2019. Reference. Yan, titingnan natin kung meron siyang reference. So, ito. Pwede maging reference tong invoice number niya. Ito yung reference, may invoice number niya. Then check
Currency, Australian dollar. Tapos, dito tayo sa ito, amount. 4,950. Then, ano ba yung description niya? Lagi niya rin titignan ang description niya. Subcontracting. Hindi natin kopyahin to para madali. Subcontracting for June 2014. Then, account niya. Anong account? GST on expense. Ito yan eh. Mimili kayo kung ano. Kung may ano siya, tax exclusive pag may tabang subcon. Ang ba account yun? Lang. Hmm. Hmm, 50. Check. Subcon. For 7,500 kasi subcontractor. Then, check kung tama yung tax ng amount. 45. GST on expense. 45. Sorry. Inclusive. Kasama na doon yung tax. Kaya 4,950. Pag contractor siya. Ayan. So, yung ano niya, tax inclusive. Ayan. Then, total niya, ilalagay mo sa taas. 4,950. Then, approve. Kung may attachment siya, pwede. So, balik tayo sa invoice. So, ito yung kaninang inano natin. So, magre-receive payment na tayo. So, ito, ang gagawin natin sa receive payment para ipapadala na natin kay client. Ay, kay customer. Yan. Tapos, ano ka na ba to? Okay, level. I-approve natin siya. Approve lang. Awaiting payment siya. So, pag magre-record na tayo ng payment, re-record na natin siya kung saang bank account siya. So, titignan natin tong nasan yung amount na to. So, nandito siya sa Westpac. Ito siya. Oh. Check deposit. 48,400. So, yun ang ilalagay mo rito. Westpac. Business Act. Tapos, reference niya, optional. Optional lang yung ano niya. Pero kung meron binigay, lalagyan mo rito. Then, record as payment na.
So, yun. Tapos, dito tayo sa bills. Mamaya, papakita ko sa inyo yung sa sale receipt saka sa ano. Ito, awaiting payment siya. Sa ano. Kunyari, babayaran na siya. Click lang to. Tapos, tignan dito kung saan siya. Tignan mo dito sa file. 4950. Ito, withdrawal. Check. 4950. So, binayaran siya through check. So, date paid. Date paid niya ay palagay June 3. June 6. Ay, June 3. June 3. Para mabangga. 2019. Ano ba 2019? Okay. Tapos, 3. Tapos, paid from Westpac. Tapos yung reference niya, ito. 300616J. Then, record as paid na. So, yun siya. Paid na, June 3. So, punta tayo, tignan natin kung ano na siya dun. So, tayo dito sa Westpac. Ayan o, na-green. Kasi, nakakapagbayad ka na sa kanya. Na-receive mo na rin yung payment ng customer mo. Pag ganyan, ito, wala siyang ano, at para may araw, yan ang kabangga niya. So, malinaw po ba? Ano po, chat box, type 2. Salamat. So, pakita ko naman sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na yung kaibahan ng sa ano, dito tayo sa kabilang tab. Ay, bakit malabas to? Wait lang Tayo sa kabilang tab, demo company. So, pakita ko lang sa inyo ha. Kasi ito US eh. Ay, na. Wait lang Lumipat siya dun. Kasi isang account lang naman kasi ito eh. Ayan, demo, tapos, ito tayo sa sales, sa invoice. Ay, di ba ang dami? Nyari, halimbawa, punta tayo kay, Rex Media. Eto, drop pa lang to. Nyari, eto na yung kay Rex Media. Ayan tax rate niya. Depending on on state. So, online payment siya. Gusto mo na siyang singilin. So, approve lang natin. Para makita nyo. Approve lang. Ayan. Awaiting payment. Yan lang. So, paras lang naman sila ni Tapos, yung sinasabi ko sa inyo na ah ba nakita? Products and services. Dito tayo sa Sa expense. Set up. Dito na sa kayo sa kabila. Ayan. Kasi dito meron eh. Ayan. So, ito
Eto, approve na. Kunyari dito kay Saints Bakery, approve na. Ito yung sinasabi ko na personal use. Ayan, bakery. So, bumili siya ng office catering. So, office equipment, gamit niya yung personal ano ni business owner. So, nung nagpaano siya ng approve ng expense claim. Kinuha niya tong ginamit niyang pera for the office equipment. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo. So, get natin nga yung ano. Nurse. Walang ano dito. So, dito tayo sa kabila. Dito tayo sa invoice. Balikan natin yung ano nating paid. Ay, hindi pala to. Balik tayo sa Royce. So, dito tayo sa sales. Dito tayo sa invoice. So, may ano lang ako rito. So, sa invoice, kunyari, na ano na, humihingi si customer ng copy. Ito lang, print PDF lang. Preview muna natin para makita natin yung ano. Ayan, ganyan siya. Ito yung papadala mo through email kay customer. Pag humingi siya ng kopya as proof na nagbayad na siya. And then, da-download mo lang. Ano siya, download. Para may copy. Or, minsan kasi pag nakakonect na yung zero sa email, diretso email na. So, tayo hindi naman nakakonect since ano lang naman to for demo purposes. Send mo na lang separately. Ayan. So, dito makikita nyo, yung sinasabi ko sa inyo, always remember yung GST ha. Depende pa yon sa ano, sa service or items. Oo, lalo na sa items, sa mga goods. Depende pa yon. So, always, sa GST, always 10% fix siya kahit anong state pa yan or anong city pa yan sa Australia, universal sa kanila yung 10%. So, 10% ng 44,000 is 4,400. Kaya naging 48,400 AUD yung binayaran ni customer kay business owner. Same as with the ano, sa bill. Ganun din. 10%. Yun ang ano, ang labanan dyan. So, pakita ko sa inyo ulit sa bills. Yan. Sa bills naman din, paid na siya. Meron tong ina-attach dito ha. Ito. Yan. Mag-a-attach ka ng yan. Upload files kung separately na naihabol. Kunya kulang na ano. Or dito sa form library kung nailagay na na-feedback agad ni Zero. Kay Zero yung mga file galing sa bank. Pero kung hindi, dito upload file ka lang ng bill. Then pag nag-upload na, ayan, ano na dito na may copy na. So pagka nakita mo siya, lalabas siya dito sa gilid na paid na, dun sa bill. Ito ay sa'yo kasi sa business owner kasi nagbayad siya dun sa kanyang supplier. So, yun lang ang aking presentation. Kasi sa sales receipts naman, bihira naman sa Zero yun. Yun lang po ang aking ano at
Kung may mga tanong kayo, open po magtanong. Sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Ito yung akong, hala, wait lang. Ayun. 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 Yun po. Ayun. So, sana na nyo yung na ituro ko. So, stop share na ako. Stop sharing. Nasaan na ba stop sharing ko? Ano ito? Ayun, sa taas. Nawawala. Ayun. So, discuss tayo. Ayan. Salamat po TL Ah, Iya sa po. napaka-extensive ng discussion at may Opo. walkthrough pa. Walkthrough pa. Talagang in-upload ko kanina kasi nag-brown out tanghali ko na yan kasi talagang napuyat ako ng mga kaya nahihilo ako mga 2 gabi na akong kasi binabasa ko nga yung mga files na galing sa student portal. So, binabasa ko rin yung slides ko. Sabi ko baka mamaya magkamali ako ng paliwanag. Diyos ko po. Kumbaga hindi naman ako ganun ka-expert. Dati rin akong kagaya ninyo nung estudyante pa kami ni TA Ryan sa batch 15 na medyo andun yung tanong. Ano nga ba yung PTY LTD? Ba't may LCC? Paano ba yung conversion balance? Mga ganun. Mga ano. So, kung ano lang yung mga natutunan ko at naintindihan ko, binahagi ko lang po sa inyo. Lalo na ah, malapit na rin naman at matapos ang AC at bago dumating ang booster, kung kahit papaano may na-share akong tips sa inyo kasi mahalaga din kasi na bago pa lang magsimula yung booster, alam nyo na kung saan kayo magpo-focus. Lalo na yung mga pressure, yung mga hindi accounting graduate na kagaya ko. Lalo na yung mga non-business courses na natapos, malayo dun sa natapos nila. Kumbaga may pahapyaw na. Yeah, correct Ah, po. May at least na naka-benefit po ang batch 17. Kasi ang goal ko mapaintindi ng hanggang kaya ng powers ko na ma-deliver ko ng malinaw at kumbaga tumago sa inyong puso't isipan na ganito pala. So kung pwede tayong mag-discuss. Yes, kagaya ng So nandito yung comment, breakout room activity natin. Kahit hindi na tayo mag-breakout room. Kasi ilan na pwede lang naman tayo. Pakita na may lang natin yung activity. Tapos pasagot natin sa kanila ng ano. Sa next slide. Ayan. Ayan yung sa pwede yung yan, bigyan namin kayo ng 5 minutes. Kung gusto ko lang kasing namin makita ano yung mga naging insights nyo doon sa na-discuss natin kaninang topic. Sana may natutunan kayo sa akin. marami Hindi naman naman ako. po nagsabi sa comments na thank you TLs from Salamat po. Mary Camille, from Ma'am Serna, from Ma'am Judith. May comment lang kanina si Mary Camille while nag-present ka. May Opo. tanong siya, may copy po ba ng materials na Opo, nag-present sa bibigyan natin portal sila, po? TL. Oo. Yung copy nung sa portal meron. Itong slides, bibigyan natin sila ng kopya. So, i-download nyo na po yung nasa portal na mga links doon. I-download nyo na po. Tapos, Yes. practicein nyo na pagka natapos ang AC during your free time. So, yeah, mga CSV files yun. Oo, So, CSV files. O, kumbaga, a-upload nyo na lang. may mga instructions din. So, Oo, oo. kailangan itabi dun sa device nyo. May folder doon. And
Para, opo, ah, para after 30 masanay na sila. after 30 minutes, then balikan nyo lang. Kinabukasan, another 30 minutes again. Ayun po. Huwag niyo pong one time, big time. One time, big time. Yan, So, UMA yeah. na daw. So, sabi ni, Ingat we daw are tayo. we are fortunate nga nandito si TA Ryan nag-standby. At least Nag-standby. Thank you, Te baka Ryan. ano po, baka makabahagi po siya sa Oo, discussion and questions for oo. tonight. Ito, nandito, yan, naglagay akong tanong. Yan, why is bank reconciliation important in zero? So, what is the difference between invoice and a bill in zero? It's an open discussion. Di na po Open tayo discussion. mag-breakout room. Di na po. Dito na Dito po na lang tayo. tayo mag-discuss. Kasi ilan na lang naman sila. Let us call Hmm. upon. How about si TL Mitch? Marami akong Okay. natutunan eh. Marami akong Salamat po. na-refresh din. Pati nga yung kaibahan Na-refresh ng din mga ako kay Refresh Maria. ba? Nakatutok Pa, ako eh. para bang nag-booster uli? Oo. Kasi hindi ko na napapractice din yung zero. Opo. Usually kasi Kasi QuickBooks. kasi ako pinapractice ko pareho pag wala akong magawa. Hindi na ako nanonood ng mga K-drama. Yan na lang pinanonood ko mga mga learnings na lang ang May pinanonood question ko. na sila kung may mga kailangan sila ng clarification. Oo. Kung may mga tanong kayo, sige, huwag mahiyang magtanong. Tama yun. Parang sa allowed naman. ano lang yan eh. Ano ba Pwede yung naman po. gamot? Oo. Ano ba yung gamot na yun, yung commercial na wag maghiyang magtanong. Right mid. Right, med. Sige po. So, let's see. Sino po from the students? Kung May we kumarking know? ka, ha? Just to, Voluntukro o labas ng mahiwagang ano. hindi ko pa na-set up yun, yung wheels Ay, of raise name. hands na kayo. Oo Malapit nga. na tayo matapos. Tapos Go Yes, ahead po. na. Oo nga. Ay, Miss Judith, sige po. as to unmute, siya Yan. parati ang nasa open camera eh. Opo. Go Hello po, ahead. good Hello, good evening. evening, Miss Judith. Ayan. Yung tanong ko lang TL Yes. kasi nandun ba binalikan ko yung sa lesson 3 Oo yung nga sa po. zero. Opo. 'Di ba meron na tayong ginawang zero noon? Tapos ngayon lumagpas na kasi ako sa sa 1 month na yung trial. Opo. So Oo. paano ba yun? Gagawa uli ako ng panibago. So bagong email address na din ang No gamitin po. ko. Email, yung ginamit kong zero is yung isang email ko pa rin. Nag-add lang po ako ng organization. So So, ma-access ko pa rin yun using yung opo. old na email ko. Tapos, gawa ako ng panibagong organization. Yes po. Yan. Ito, share ko sa inyo paano yun, ha? Wait lang. Share screen ulit Sige, ako. sige po. TL. Pwede naman, Sige, di sige po, ba? TL. Ito pala. Okay. Then, saan na ba yung zero ko? To. Yan. So, dito po, add po tayo or add organization. Ayan. So, yan lang po. Parang gumawa lang tayo ng zero, tapos pipiliin niyo yung country. Australia. So, bali TL, kung meron akong na-add na organization before, tapos hindi ko pa siya nagawa kasi yung sa skill test. Opo. So, gawa na naman ako ng panibagong organization para yun na yung ko, Opo. para sa Opo. assignment. Opo, para sa assignment. Ganun lang po. Sige po, okay, TL. Kahit Thank hindi po. na kayo mag-add one, add two doon sa dulo na ano. Kasi hindi ko po ginawa yun dahil sabi ko baka magka-conflict. Hindi ko Paano na po pala yun? Di ba, naalala ko yung sa Ang na, sabi na na, sa masterclass kay Miss o, Karen May, hindi ko na po ginawa yun, sabi ko. Hindi pero naman the same email, mag-add ka lang ng +1, ganun siya, ang ginawa ko, the same email, nung add organization na lang ako palagi. Sige. Yun na lang din gawin ko, TL. Thank you sa, sa tips. Welcome po. Po Yun. ano pa po, sino po ba magtatanong?
Wag pong mahiya. Camel TL. Sige, Miss Camille, go ahead. Ano ang hindi mo get sa zero? Actually po, hindi ko pa siya na-touch na ano po, na-open pa. Kaya siguro, napapuzzle pa ako kung paano po yung naturo ni TL Ria. Ang Ano, hirap po yung, kasi pag di ka familiar eh. opo, yung demo company, pwede mong gawin muna. Pag-practicean mo muna siya kasi andun na lahat eh. Kompletos recados na. Mm-mm. May mga ano na doon. May mga nakalagay na doon na chart of accounts. May mga na-upload na rin doong bills. Tapos mga invoices ng ano. Mayroon na rin nakalagay doon. Pwede mo siyang explore. Pwede mo siyang pag-aralan. Kumbaga sa appliances, kung ikaw ay magiging electrician, pwede mo siyang kalikutin. Kunwari, electric fan, gusto mong palitan ng parts. Ayun, parang sa zero ganun din. Kailangan magaling ka lang mag-explore, pagaling ka lang magbutingting talaga. Kasi doon ka matuto pag nag-explore ka eh. Kung may free time ka, instead of manood ka ng mga K-drama o movie, ito na lang. Zero na lang o kaya QB kung gusto mo talagang Mm-mm. purso at i-concentrate yung Pero yung, nakalimutan ko na rin kasi pero nakakuha pa ako ng certification pero 2021 pa. Oh, pwede kaya naman parang i-renew, nawalan. Opo, kailangan ko po talaga pang refresher ba? refresher lang talaga. Mm-mm. Refresh, ano mo yung demo company, pwede naman. Tapos yung Opo. sa masterclass na sa week 3 ni Coach Alfie, pwede mong balikan. Tapos mag-keynotes ka sa notebook mo. Para Opo. hindi mo Ang haba malimutan. po kasi ang dami niyang video. Hindi, gawin mo para hindi ka antukin. Yun lang mga important part. Gawin mo yung speed niya ng mga 1.75. Tapos i-post mo kung ano yung na ano sa topic niya na ano yung na-gets mo na, isulat mo sa notebook para hindi mo malimutan. Mare-recall mo yung kahit simpleng, kunyari sa reconciling. May entry doon na katulad nilagay ko, 400. So, ano mo, ano ba yun? Lagay mo, sulat mo sa notebook. Tapos pag halimbawang mag-explore ka uli, upload mo ulit yung files galing sa masterclass. Ito pala yung na-discuss ni Coach Alfie, yung ito pala yun. Yung mga ganun. So, mga important details lang. Kasi ako ganun yung ginagawa ko, yun, yan, tip ko sa inyo, para Kahit mahaba po yun, at nandun kasi yung mahaba. mga mahaba dahil merong mga bookkeeping um, na ano na practices na kailangan nyo makuha. Yung nuggets nandun sa discussion. Mm-mm. Di ba? Nagwo-walkthrough sa isang student. Tinutulungan niya mag-clean up. So, in between, merong mga nuggets doon. So, kailangan nyo lang kunin. Then, i-take note. Then, pati nga gusto nyo balikan, i-take note nyo rin yung audio time, yung video audio time. Para balikan nyo, ano nga ba yung sinabi? Tapos, na ma-encounter nyo ulit yung multi-currency, for example. Merong lesson dito ah. Ano kaya ang ano nito? Tapos, at least, kung hindi mo na kailangan balikan dahil nasulat mo sa notebook, yung bookkeeping standards or practices na tinuturo sa PBSA ni Coach Shari. Ah, Sa zero kasi sa Coach Shari. Oo, Sa QBO si si Coach Coach Alfie. Alfie. Pwede rin tip na doon sa slide, 'di ba? May mga diniscuss doon, tapos sa slide ko ano yung mga data nakalagay doon. Pwede mo siyang screenshot, pwede mo siyang ilagay sa ano ba 'yan? PowerPoint.
Paste mo lang. Ano yung topic na yun nandun sa ano na yun? Pwede mo siyang gawing ganun. Parang naka-album siya. Para siyang scrapbook. Ito pala yung ano. Na pwede mo siyang balikan. Kahit Eventually, hindi baka naka-record. pwede mo ring gawing portfolio mo na eh. Kasi may inintindihan ka na doon sa portion eh. Oo. Sa Google Slides, libre na Google naman po yung Slides, gamitin. pwede din. Para meron kang reference. Alam naman po siguro ni ano yan, ni Mary Camille kasi Ma- 2021 pa siya na Oo ano nga, eh, tagal na, 25. no? 5 taon na. Nakalimutan na po. Ako, may expired na ngayon sa akin. Di na muna ako magre-renew. Masakit sa ulo. May nag-message ba? May linagay akong YouTube channel kasi Ayan. considered YouTube University din yan. Nabanggit Mm. ni TL Ria na kung gusto mong matutunan na mag-welding sa Oh, YouTube. So mayroon nang hindi YouTube. pa huli ang Zero. zero. Oo. May mga Maraming mga tig learning 1 sa minute, zero. may 2 minutes na video for you to learn mga bank feeds, etc. Mga ano yan eh. Basta mga maliliit lang na video na to capture things. Okay, para naman yan sa iba, yung makakapakinig din ng recording na ito. Just to encourage you. Oo nga. Tama po. Thank you, TL Chris. Okay, pero Ayun. po nag-raise hand. May, Si, si Tay Ryan. okay. Join Mag-ano ang lang discussion. sana ako. Sige. Mag-expand lang sa ano ako dun sa conversion balance. Baka may Sige, tanong siya. sige. Sige. Pwede naman. Tanong kayo Baka kay Tay magtataka Ryan, sila no? doon. Oo. Para mas Just wanted malinaw. to share lang sa kanila. Yung sa conversion balance, baka magtataka kayo, yung ginagamit sa Australia is fiscal year which starts July, fiscal year for the month of for the year na nag-start yung fiscal month pala or fiscal year July of the year. Tama, no? Tama, Mm. TL Rhea. Oo, So, sa tama. July July. yon. So, July. and then diniscuss din regarding doon sa conversion balance na kinukuha natin yung beginning balance for July 1 kasi yung ending balance noon is June 30. So yung starting ng fiscal year is July 1 or whatever year it is, kung 2026 yan or 2025. So yung mga balanse doon na kinukuha natin is actually yung mga pre-closing trial balance. If you are migrating from the old software to the new software. So kukunin nyo yung trial balance ng business transaction kasi mga prior transactions yun. And kino-close yan at year end. So yun yung kinukuha natin na ending balances. That would be the beginning balance of the fiscal year July 1 kung 2026 or 2025 yan, kung anong year na ginagawa mo. So, Oo. yun lang. Pero, what if nag-migrate si client, let's say for example, August of this year, 2026, and then nag-start yung fiscal year mo, July 1. So, anong balancing yung kukunin mo? Eh di kahit doon nakita doon sa slide is yung balance sheet accounts, tsaka yung equity accounts, yun yung ending balances. But pag nag-migrate siya, let's say in the middle of the fiscal year, kukunin mo pati yung income statement accounts, which is yung total revenue niya. Yun yung tinatawag natin na pre-closing trial balance, including na yung pati yung for the period from July until August or kung August man siya nag-migrate, kukunin mo yung period na yon ng total revenue niya at and then yung total expenses niya para makuha mo para for the entire fiscal year makuha mo yung exact amount or accurate report or accurate figures for the year 2026. So, yung inexplain lang ni TL Ria kanina is yung ending balances nung June 30, which is the beginning balance of July 1, which is yung balance sheet accounts. Kasi kino-close yung expense at saka revenue at year end eh. So, yun lang. Thank you. Thank you, Tay Ryan. Katulad nito, Australia, nakalagay July 1. Kasi ganun nga ang fiscal year ng Australia.
So, ganyan siya, input mo lang yung nilagay na doon sa sample ng input mo lang dito para mag-total kung magkano yung opening balance. So, dapat familiar sila doon sa trial balance na tinatawag. Oo, So, I think that will be discussed doon sa booster. booster class accounting. Oo, So, kumbaga, dapat alamin nyo yun. hinahapyaw lang natin para nagegets na nila. Thank you, Siguro Tia for now, Ryan. parang ginagrasp pa kasi Mm-mm. since yung iba wala pang yung mga non-accountants, for those who have accounting background, alam nila yun. Mm. What is trial balance? So, napaka-importante yun na kukunin yung trial balance if you are migrating from the old software to So, the new software. yun. Sige, sino pa ang may tanong? Parang biglang tumahimik ka. Oo nga, type 3 kung Lumalim ang discussion. Pero maganda po. Lumalis. namasim, TLS. Wala, namasim. natulala. Baka ma-overwhelm kayo sa information. No, just to give you an information lang kasi may encounter nyo talaga yun sa booster class. Oo, ma-encounter nga. Kaya yan nilagay ko kasi ma-encounter at ma-encounter nila yan kasi naranasan natin yan eh. Yes, yan mostly Kaya, kasi yung iba doon nagkakamali eh. Kung saan nila oo, kukunin yung balanse na yun. Oo. So nasaktan doon sa ako dun trial ako. balance. Nasaktan ako sa sinabi mo dun nagkakamali. Nagkamali kasi ako dun dati. Maraming Well, nagtatanong sa same GC. here. Oo, Sa Kahit GC naman tayo nagtatanong. lahat. oo. Halos lahat tayo no naranasan yun sa zero sa booster 1. Nagkamali talaga. Talaga sabi ko, bakit ganito? Hindi ko mabalanse. Anong problema? What happened? Tapos, nung tinanong ko doon sa TA Asay, ay, patingin po na zero niya. Ay, mali na nilagay niyo sa trial balance. Ganito po. Doon Ayun. pala sa beginning step, no? So, kailangan Mm. tandaan. Now Oo. you know, Kay guys. Ria, Yes! may question si Mary Camille ulit. Opo. Kapag nag-close po ng P&L account sa RA rin po siya nako-close. Yes, Okay. yes. Yeah, Na yes. kino-close yan sa retained earnings. Pero pag single LLC, like mga single-owned business, kino-close yan sa capital account. Income summary. Owners. Summary. Ay, kaiba kasi sa LLC tsaka PTY Ltd. Mga advanced din yung tanong, no? Oh, Okay, advance. Pero automatic na yun kasi Mm. naka-accounting software ka na eh. Oo, automatic na yun kasi na siya eh. Naka-zero ka Dissipate. na. Questions? Any more questions? Yeah. Mm. Question Meron pa ba? pa. Nandiyan si Tia Ryan. bonus na to. Nandito siya. Bonus na. Ang Yan. swerte nyo, di ba? May bonus. Yung last time sinabi niya, last week, QBO hindi niya familiar. Ito yung love niya yung zero eh. So, yeah, take advantage. Pero Kaya na-present nga, naman niya nung QBO last time na na maganda Oo. rin. naitawid, Maganda no, rin. TL Chris? Naitawid. Listen. Alam mo ba sa pag na-refresh ako dyan, Tia Ryan, napuyat ako dyan 2 gabi. Ginawa ko yung sa booster 1 and 2, sabi ko, ha? Nang binuksan ko si QBO, bakit naging magulo ang mundo ng QBO ko? Aba, si QBO nag-update lang ba? Nagdagdag na kung ano-anong transaction, may mga negative 47,000. Ha? Saan ko kukunin to? Baka may tanong Napahalang. sila sa chart of accounts. Oo, Wala charge na. of account, baka meron. Paano mag-create ng chart of Oo. accounts? May tanong, magtanong na kayo. Tahimik na silang lahat. Tahimik na. At least Question na kayo. Ano Ako ba? nagsalita lang ako, tumahimik na. Type 3 nga kung may tanong. Parang nagsasalita na. nakaka-insulto naman. Type 3 Joke kung lang. may tanong. Type 4 kung goods. Chat box. Natakot sa'yo, Tia Ryan. Kaba daw. Oh, Ay, Sino yung- dito pala si Sino Ate yung- El. Ate El!
That's you? Yes, Wow, nakikinig I lang ako miss sa you. inyo. Natakot Salamat. sila kay Tia Ryan, kaya tahimik ng lahat. Bakit Bakit nakakakaba po? naman? Nakakakaba, bakit? Wala Sabi Hindi. niya, lang. Hindi nakakakaba ha. You can ask Nakakakaba po to si question. PA. Hindi. Wait, sasagutin yung mga tanong niyo, huwag kayong kabahan. Ganyan talaga. Di kasi nagsasalita na rin yung stomach natin, ano, parang, Tapos na. Nice. okay, next slide tayo. Next Napakaganda naman slides po ang na. discussion Opportunity na natin. to. Oo. Next slide tayo. Ayan o. Ayan. Announcement. Sino ba sa announcement? Magano. Pa dyan. Telan. Sige. Ako ba? Yes. Kayo Sige. po. This week's announcement. Small updates today lead to big results tomorrow. Ano ba tayo itong Your Yung sa Academic? tracker sa student tracker nila, huwag kakalimutan. Ano lang, Ewan ko, sample lang nagalaw yan. ba nila yung tracker nila? Yung mga hindi gumagalaw, galawin nyo. Yung mga gumagalaw ng sige, pakigalaw pa rin ng baso. At mamaya, may bibigay kami sa inyong katanungan bakit hindi nyo ginagalaw. Sa mga hindi gumagalaw ng tracker, anong problema? Tapos sa mga gumagalaw naman, thank you. Anong goal nyo? Yun. So, tapos, may isa pa, Ate El. Next slide tayo. Ayan, ang cute, di ba? What's that? Ayan. Ayan. A big surprise Yan, is the big surprise coming. is coming. Oo, next week. Kaya wag kayong bibitiw. Huling episode na ito sa susunod na linggo. So, maraming pasabog. Sorpresa para sa inyo. Si Camille. Sa mga, sige, Tia Ryan, salamat. Ingat and God bless. thank you sa inyo. Oo, TL salamat Thank sa you, Tia suporta. Ryan. Chris, Ria, Ate Thank El, you. bye-bye. Bye-bye. Hi. Bye-bye. And Bye-bye. Thank you. Thank you. So, May question ante si ka. Camille. Ay, wait. PA. Sige, wait lang po. Assignment. Assignment 2 po, same sila lang link. Assignment 1. Nagbigay na po ako ng link ng assignment 2. Same daw Paki-check ang na lang link. po. Same Same daw. pa rin. Hindi, nagbigay na po ako kanina. Ay, Okay. kanina kahapon. Opo. Kung hindi pa, sige, isesend ko pa rin po. Pero chinay ko magkaiba eh. So yun, maraming pasabog next week. Huwag pong bibitiw. Mag-take away na tayo. Oo, take away na tayo. Encourage pala muna. Tell Mitch. akin pala ito. Akin Sa po inyo ito. pala. Yeah, so hi again, Cash Flow Champions. As we continue learning zero, remember na every click, every reconciliation, at every small task na ginagawa natin ngayon is preparing us for bigger opportunities ahead. So, hindi lang tayo natututo ng software, we're building discipline, confidence, and a skill that can change our future. Just like itong verse na sinasabi, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Minsan, overwhelming ang learning process, pero kapag consistent tayo sa ginagawa natin, yung best natin each session, unti-unti nating nagiging clear ang path natin. So tonight, stay present, ask questions, tapos na po, and we're glad na napaka-rich ng discussion, and also trust the process. Baging future ready tayo as bookkeepers and financial professionals na nabibuild natin in this room. Yeah, so that's it. Salamat po. Dear Thank Chris, you, ang Tito ganda naman Chris. ng message mo. So, takeaways tayo. Or feedbacks. Or may So, suggestion na. kayo for Takeaways the niyo. Mm-mm.
Bilis, no? Ay, nakahinga na rin ako. Kinakabahan ako kaya siguro nahilo na rin. Buti na itawid ko. Kasi naiintindihan ko si Zero. Favorite ko siya. Kaya lang sabi ko, tama ba itong ituturo ko sa mga estudyante? Hindi kaya ako mapahiya nito. Pero salamat naman at kahit papaano may natutunan kayo sa akin. Ayun, sige. Takeaways po. May Raise hands feedback po. po. Wag na pong mahiya. Second to the last na eh. Hindi na tayo Mm. makikita-kita. Oo. Tapos, ano, hindi na kailangan ilabas. Ayan, talaga sabi ko. Oh, ayan na Sabi tuloy. na, tuloy. Sasabihin ko pala, biglang bumulaga. Oh, si Bumulaga Janice na. na naman. Wala si Majanis. Hindi daw. Hindi pa. Si Maneka. Si Miss Manika. Maneka. Miss Maneka. Wala na, nag-out na siya. Na si Miss Maneka. Nabisi po siya. Oh. Na-DC baka yung net niya. Kasi sabi ko kanina, naku, yung internet connection mo is low. Sabi ko, wag ako ma-DC. Si Miss Erna. Erna. Diyan pa ba siya? Ayun. Nandyan pa. Yun, Miss Erna. Go ahead po. Baka nabisi din po Wala siya. yata siya. Oo. Let's wait for baka balikan natin. And Sige, balikan natin si Miss Erna. Baka Si Camille. si Camille. Miss Maneka uli. Si Maneka ulit. hindi ko na remove eh. Ah, Si Ma'am Judith nandito cellphone pa ko. siya. Ako, malulobot. Judith. Ay, Talaga yeah. naman. Nagsalita na siya kanina pero go ahead. Go ahead, Miss Judith. Hello po. So, yung sa takeaways ko, yung doon sa yung sa AU at saka yung sa US, no? So, yung sa AU, yung sa GST niya na-explain kanina ni TL, yun na 10% talaga siya mostly. Pero kailangan din natin titingnan talaga yung receipts na kung minsan merong GST included, kung minsan din wala. Yun ang ano ko sa kanya, naintindihan ko. And then yung sa US naman, yung sa sales tax, hindi siya consistent yung ano niya, yung rates niya. Kung minsan iba-iba siya by location, by ano ba yun? By city at saka by country. So iba-iba yung Iba-iba. rate niya doon sa sa sales tax. So, yun lang ang ano ko. Tsaka yung additional doon is yung sa question din kanina, yun isa din yun sa takeaways. So, kasi iniisip ko na yun na gagawa na naman ako ng panibagong zero account. So, yun pala, add lang pala ng new company. Organization. Ay, new organization ID. So, yun lang ang ano ko. Thank you doon sa mga tips din. Welcome po. It's our pleasure po na pagsilbihan kayo. At saka TL, malapit na din tayo mag-end, no? So, Oo. Kaya next week, pasok pa rin kayo kasi may surprise kami sa inyo. Lalo na yung mga, tawag dito, yung mga nanatiling matatag, yung mga survivor talaga from session 1 until session 10 nandun pa rin. Meron kaming special surprise para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Yun yung handa namin para sa inyo. So next week, hindi na masyadong, Hindi, chill na lang tayo next week. Then some topics na pwede nating i-share sa isa't isa. So, paano yan, TL? After nung, di ba, last na natin next week. So, paano yan? Pero pwede pa rin kami mag-ask ng question sa inyo Syempre doon sa naman po, wala Discord. pong problema. Kahit natapos yung AC, nandito pa rin po kami. Ay, wow. Thank you po. Para sa inyo. Sa Discord. Dahil Sa Discord pamilya po tayo. open.
Yes. At kahit matapos, meron akong ginawang maliit na community, pwede kayong sumali doon. Okay, thank you. Para kung may tanong kayo, marami yung sasagot na mga kasama natin na hindi ko masagot o hindi masagot ni na TL Mitch, TL Chris, TL Ann, may iba pong mga kasama natin ang sasagot sa mga tanong nyo at mayroon din pong nagbibigay ng tips na makakatulong din po sa inyo. Okay po, thank you. You're welcome po. So, sino pa ba ang magte-takeaways? Okay, mag-next na po tayo. Isa Next slide. Ito na po. Closing prayer. Closing prayer na. Okay. LDH. Before we end this session, let's have a short prayer. Let us bow our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, thank you for the knowledge, insights, and learnings we gained from today's session. We are grateful for the opportunity to grow and improve together. May we apply what we have learned with honesty, discipline, and accountability in our work. Continue to guide and bless each one of us as we carry out our responsibilities. Keep us safe and give us wisdom in all that we do. We ask this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good night, everyone. Good night, everyone. Salamat po sa mga Salamat sa mga nag-attend sa AC. umattend. At wag muna po Documentation pa muna tayo. tayong Picture muna tayo. wala mo nang mag-lag out. Picture muna. Picture. Picture. Yung nag-leave early, di natin nakuhaan. Oo nga. Mga nadisi siguro sila. Tapos, Opo. yung iba kasi busy siguro sa trabaho. Okay lang. Sniping tool. Okay. Okay, ready? Oy, si Ma'am Janice nandiyan. Di siya nakasalita ngayon. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, saving. Mag-waki tayo ha. Waki. Nag-save. 9. Save muna ako. So, Session 9 ba tayo? 9. Kita ba? Okay, ready? 1, 2, 3. Waki. Oh, sorry. Yung floating yung Zoom na floating na sapaw. Again, 1, 2, 3. Waki. Happy line sessions. Thank you very much. Nice Thank Thank you you. very much. Thank you Salamat very po. much. Next week ha. Last session, attend kayo. May surprise kami para sa inyo. Thank you po, So, mga TMs. bye-bye. Thank you, Good night po. God everyone. bless. Good Happy night. weekend. Happy Night weekend. po. Ingat po ang lahat. Hi, El. Thank you. Okay. Stop recording tayo. Thank you, Ate El. Wala na si El. Lumabas na. Mabas na. Ayun, salamat naman. Ay, Diyos ko po, kinakabahan ako kanina. Ay, siguro na hilo-hilo na rin ako. Sabi ko, Diyos ko po, sana tama itong mga ileleson ko kung ano lang na